Okay, sana marinig nyo na ako. Because, kanina, may nagkaroon tayo ng technical difficulties, no? So, gaya ng sabi ko, I am going to discuss first itong napili nating question of the day, no? And, every live natin, meron tayong question of the day. Okay, ito pong question of the day, no? Before po tayo magpatuloy doon sa ating mga tanong ninyo po, no? Ito po yung napili ko na katanungan, itong kay Rene Saicon, no? Attorney, ano po ba dapat namin gawin? Gusto kasi ng developer i-forfeit yung equity namin kasi decline daw kami sa bangko. Pwede ba yun, attorney? Maraming salamat po. Maraming salamat din for your question, Rene, no? I have to discuss first, ano ba itong equity? Bakit na-decline sa bangko and everything? So, for everybody to understand, kapag bumili po tayo ng lupa sa mga developers, no? Yung mga legit developers, no? Yung mayroong mga license to sell, registered ang projects nila, is that nag-o-offer yan sila ng down payment na payable in 2 years. Okay? Sometimes payable in 3 years. Kasi nga, to entice, to para maengganyo nila yung mga tao na bumili ng property sa kanila, either lupa, house and lot, or condo, no? Iba't ibang klaseng developer. Now, meron silang equity, yan yung down payment na payable in 2 years, no? So, installment payment yan. Kaya lang, after the payment of ng equity, kailangan po is that, mabayaran ninyo na simula na yung amortization. So, dapat doon sa loob ng 2 years na yon, mag-apply na kayo sa bank para po ang bank ang sasalo sa transaction, babayaran niya sa developers, kay bank na po kayo magbabayad ng monthly amortization. Kasi kung sa developer tayo, mas malaki nga ang kanilang in-house financing. Unlike sa bank, mas mura. Or sa Pag-ibig, sasaluin ni Pag-ibig, babayaran niya si developer, yun din, after that, is that doon na kayo kay Pag-ibig magbayad ko. Depende, 20 years, 30 years. Mas mura, di ba? So, with that, no, yan ang question niya. Ngayon, ang sabi ni Rene kasi, na-decline raw sa bangko ang kanilang application for loan. No? So, therefore, hindi na sila nakakabayad ng amortization payment. May naka-equity na sila for 2 years. Now, pwede ba gawin ng developer ang ganon? Well, first is that, tingnan natin yung license to sell ng developer. Alam mo, kasi ang license to sell ng developer, nakasaad doon, no? Na ibibigay ng Department of Human Settlement and Urban Development or yung DHSUD, tawag natin, is nakasaad doon yung mga requirements. And in most often, nire-require yan sila ng DHSUD na magkaroon ng in-house financing at magkaroon ng maraming banks within which accredited banks, no, para hindi mahirapan mag-apply ang yung magbili ng lupa or ng house or ng condo, so that they will be able to get yung tinatawag nating continuous transaction at sasaluin na ng mga bangko, no? Most often, pag nagbabayad na ng equity, hindi na tumutulong itong mga developers natin. Hindi ko nila lahat, ha. Pinapabayaan nila yung tao na hindi na makapag-apply. O mag-apply man, hindi ma-approve. Ang akin, point ko is that, dapat po, kung sa first instance pa lang, may pre-qualification na kayo doon sa mga applicant o sa mga bibili, sa mga buyers. Well, kung ma-approve ba ito ng bangko, hindi. Ibig sabihin, huwag muna kayo magtanggap ng equity. Pa-approve niyo muna kung pwede ba siya mapapasok doon. Or, pre-qualify sa Pag-ibig. Kasi tanggap-tanggap ng equity, pagkatapos yung at the time na hindi na sila ma-approve, ititrete na kaagad ng developer na ipo-forfeit na namin yung inyong equity. Aside from the fact na violation yan sa Maseda Law, hindi man yung pwede yung forfeit yan. Meron man tayong Maseda Law. Huwag niyong takutin ng gano'n, no? Ang point natin is na tulungan po ninyo, yung mga buyers ninyo, na magkaroon po ng paraan na ma-approve sila ng bank. Or, pag bili pa lang, meron naman silang application form. Tingnan niyo po kung ang income nila is sufficient o hindi. Pag hindi sufficient ang income, huwag niyo nang sabihin mo, ma'am, you have to increase this, ma'am, kung hindi kayo plano
mag-full payment nito kung ang plano ninyo is magbabank kayo. Eh, ang nangyayari naman kasi, developer tanggap lang ng tanggap without pre-qualifying na hindi pala approve. Eh, kung for example, katulong yung hindi ko minamalita mga katulong or yung mga low income bracket, tapos kaya nila magbayad ng equity down payment, kay mural naman ang equity, tanggap lang po pala kayo, hindi nyo i-pre-qualify kung ang income ba nila is sufficient. Dapat ganun po, dapat no. So, ang akin niyang suggestion, Rene Saicon, punta kayo sa DHSUD, mag-file kayo ng letter complaint, sabihin nyo, ipatawag yung developer, bakit i-forfeit ang equity nyo? At nang makita sa license to sell kung yun bang may in-house financing ba sila? Bakit hindi pwede doon? Bakit hindi pwedeng, maraming katanungan, no? Bakit hindi nyo tulungan na ma-approve siya sa bank or sa Pag-ibig? Bakit nagtanggap kayo ng pera na hindi pala siya qualified? Parang ganun mga things, no? So, mapag-usapan yan sa DH. So, wag po kayo mag-worry and wag po kayo magpayag na ipa-forfeit yan. Magreklamo po kayo sa Department of Human Settlements and Urban Development. Mababait po mga tao dyan. Dito sa Davao po, mabilis po mag-action si Attorney Palmahil. Isang letter complaint mo lang, mamaya-maya, after 3 to 4 working days, nandiyan na yan ang response niya. Yo, ganyan po, no? So, Rene Saicon, I hope I will be able to help you. I was able to help you with your questions, with your legal problem. Okay, so, we could now proceed to the main event, itong mga tanong ng ating mga subscribers, no? Ito na, dito na yung chat box ng mga kaibigan ko. Then, I have to make a shout out of all of them. And, lakihan ko muna natin ito para makita ko itong mga kaibigan natin. Of course, kailangan natin ng mahiwagang eyeglasses natin kasi hindi na makabasa, no? Alright, Daniel, good morning. Yes, good morning, Daniel. And Happy June TV, good morning din. Happy June. Gertrudes, hi. How are you, Gertrudes? Thank you. You can hear me down. Technical difficulties. Grabe yung ulan ngayon, ha? Tapos, ang connection medyo namamatay ba? Ronald Marwan, Attorney Batu, Adol, Lodi rin kita pare, Lodi kita. Angel M, yes po, hi Lenny, Angel, Lenny Shibuya. Attorney, good morning po. Attorney, pag may nakasulat na unofficial copy, if not in blue color, ano po ang gawin, Attorney? At pwede po mabenta kahit hindi pa blue color po? Bakit unofficial copy, Lenny? Ngayon pa ako nakakita niya na unofficial copy. Titulo? Unofficial copy? Wow. I would like to see that. Lenny, naka-ano ka na ba? Add mo na ba ako as friend dun sa Facebook account ko na Attorney Raymond Batu? Gusto ko makita yung titulo na yan. Then, i-type ko yung yung FB page, FB account na something. Paki-add daw. Gusto ko makita yung titulo na yan ba? And I will try to open it now. Tingnan natin kung maano. Just tell me kung ma-open mo kay titingnan ko, ha? Okay. Ronald, Idol, may tanong lang po ako na napaka-importante. Pwede bang i-foreclose ng munisipong lupa na covered po ng Comprehensive Agrarian Reform Law? Okay. Lupa na under sa Comprehensive Agrarian Reform Program. 'Di ba? Title diyan, Idol. Now, since it is titled under your name, you have the obligation to pay real property tax, amilyar mihoras, 'di ba? So, kung meron kayong bayad na sa amilyar at mihoras, is that walang problema. I think ang munisipyo ninyo magpo-foreclose dahil hindi kayo nagbabayad ng amilyar o mihoras. Pero don't worry about that, Idol, kasi ang munisipyo naman nagbibigay ng first, second, third notice. Hindi man yan basta-basta kunin kasi alam mo, what they want is just the payment of the real property tax. So, ang suggestion ko, puntahan po ninyo ang munisipyo at tanungin bakit i-foreclose, tapos ko ang basis nila is yung real property tax, amilyar, mihoras, hindi kayo nakabayad, bayaran lang natin. No? May mga penalties konti, medyo compromise tayo, areglo-areglo kung pwedeng mababaan ng konti para mabayaran yung real property tax para hindi ma-foreclose yung property. Alright, so MYR, property nakuha nako sa Pag-ibig last November 16, 2022. Okay. Abandoned house, gusto nako magpa-member
homeowners association, pero pinabayad ako monthly dues from October 2019 until 2023. Nasa amount ng 2K. So, yan ang problema, no? Kasi, dapat ang habulin sana ng mga homeowners association, yung previous occupant. Bagong occupant ka. Bakit mo ako pabayarin ngayon? Well, meron tayo kasing rule na when you buy property or something, meron tayong tinatawag na stock and barrel rule ba? Usually sa pag-ibig kasi, yung stock and barrel rule is that pag binili mo, lahat na obligasyon mo na. So kung yung meron kang obligasyon yung na-foreclose ng pag-ibig na magbayad ng homeowners association, na-assume mo rin yung obligasyon na yun. Kaya kailangan bayaran mo ang homeowners association. Alright? Pero baka pwede pa isapan mo. Baka sabihin mo, pwede na ba namang doon na lang at the time na nag-enter ako, pagbili ko na lang. Pero kung hindi, bayaran mo, 2,000 lang naman pala eh. So at least, wag ka na rin magkaroon ng samaan ng loob sa mga members ng homeowners. Di ba? Alright, sige. Lynn Beltran. Sandali Revised IR Act of... Ano ba ako? Sandali, Lazoria. Good day po, attorney. May tanong po ako. Yung mother title, kung saan kami nakatira at nakapangalan sa lolo at lolo ko. Okay, pangalan ng lolo at lolo mo. Patay na pareho. 5 po anak nila. Bunso at tatay ko, napatay na din. Okay. So, Happy June, what is your question? Hindi ka nagtanong. Meron ka nagbigay ng fact. So, bigyan mo ako ng katanungan. Ito. Mabagal siguro mag-type to si Happy June. Pinasubdivide namin. Yung nanay ko po, buhay pa. Okay lang ba sa nanay namin ipangalan yung share namin? Wala namang problema. Gawa lang din kayo na extrajudicial settlement with waiver to your mom, no? Although, technically speaking, ang mom mo naman is hindi talaga siya. Kasi, mana yan ng papa, so it should have been exclusive property. Pwede. Gawa lang kayo ng waiver in her favor. Pero, ang problema kasi niyan, Happy June, is that magkakaroon ka ng donation consequences. Magbabayad pa kayo ng donor's tax yan. Di ba? Pero it can be done if that is your question. Pero kung sabihin mo sa akin is, gagastos ba kayo? Yes, gagastos kayo. Unlike kung extrajudicial settlement, tapos sa lolo at lola, tapos parang mga descendants lang ang magmana, estate tax lang bayaran, tapos maka-apply pa kayo ng amnesty hanggang June 14, 2023 nga pala, no? Na lang ang amnesty natin, wala kayong babayaran, maliit lang masyado. Pero kung i-waive ninyo, merong donor's tax consequence yan. So, depende na lang sa inyo, anong decision ninyo. Alright? Pero pwede i-waive sa mama ninyo. Okay, kay Angel. Yes, hi Angel, kumusta? Again, good day po. Tanong ko po, kung sinangla mong lupa na naglaps na ang due date, kasi po, hindi po namin alam, nakita ko po ang letter na pinirma nila na dapat para 2022 pa dapat natapos ang sangla. Okay, Angel, so natapos na pala ang sangla 2022, pero nung 2023 na anytime po ba pwede na makuha yung lupa kahit na magtatanim pa rin sila ng palay kasi po may bayar na po yung lupa, pwede pa rin po ba magbigay sa bayar? So parang sinangla niya sa lupa, siguro baka prenda-arendo yung style ninyo, Angel, yung alam mo yun, yung pinrenda yung lupa pero ang kabayaran is that pwede sila mag-ani or mag-cultivate sa property. Kasi merong sangla kasi na term na magsangla ka pera ang tanggap mo. Tapos sila, babayaran mo yung pinagsanglaan, yung hiniraman ng pera is babayaran natin ng interest. Baka ang binayad ninyo yung cultivation o yung pag-cultivate sila mag-ani. Yung parang prenda-arendo yan. No? Parang usufruct ang tawag yan. But, well, actually, pwede po yan, no? Based sa, based doon sa sinasabi mo na natapos na yung sangla, pwede mo pa rin bawiin yun at itubusin yun. Kasi, hindi man sabihin natapos na yun, nung lampas na yung due date, hindi mo na pwede kunin. Meron lang kayo mga penalties or interest for that matter, no? At kung kapag nakapagtanim na po sila, dahil prenda-arendo siya, antayin nyo na po naman matapos yung cropping season, yung pag-harvest season, para naman, alangan namang kunin nyo bigla habang nakatanim na sila. Tapusin nyo po yung period na maka-harvest na sila. And then, hindi kasi prohibited kapag sinangla yung property
is that hindi ka pwede i-prohibit na ibenta. Pwede ibenta. Kaya lang, you have to respect the existing setup. So, kung sa sangla ninyo is merong bayaran sa kanya, at the same time, is kunyari, prenda arendo para dun sa crops at saka sa mga harvest is kanya, i-respect natin yung season na yon. Yung buyer, dapat maintindihan niya, antayin niya. Then, pagkatapos sa season yon, nabayaran na, alis na sila, yung buyer na ang may hawak nun. So, pwede yan, ha? No problem with that, no? Okay. So, dito na tayo kay MYR. Revised IRR Act 9904 o Revised Implementing Rules Regulation, the Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association under Rule Prohibited Acts Letter O. Oh, meron palang mga Magna Carta ang Homeowners Association. Anong Prohibited Acts ito, MYR? Paki-cite daw para maintindihan ng ating mga subscribers na itong Magna Carta, no? If really, baka this is in connection dun sa discussion natin sa Homeowners Association, no? I think hindi talaga pwede yung ganun. But, kung stock and barrel kasi sometimes, pinili mo for foreclosed properties, pwede kasing makasingil. Pero, let us see kung ano yung prohibited acts. Pwede mong isite sa akin. Lynn, kumusta kaibigan Lynn? Hello po, Atty. Kailan po kayo magkaroon ng Zoom? Oo nga kasi, sorry guys medyo talagang ito talagang pasok ng December at January sa akin, medyo challenging because maraming mga medical emergency from my mother to my son to my wife and everything. Hanggang ngayon at nandun pa sa ano. So, but everything is okay. Nothing to worry. Kaya lang, medyo busy ako doon to take care of my family, no? But still, nevertheless, even how busy I am, I will give a time for you guys para talaga masagot ko ang question. After this, takbo na naman doon ako sa hospital para ayusin ko. Alright, so, Lenny sa CTC po. Ano ba yung CTC, Lenny? Oh, yun. Real property tax, Lenny, no? Yeah. So, kailangan, as a certified true copy po. Unofficial copy? Ngayon pa ako nakikita niyan, Lenny, ha? Yan mo ako sa tingnan ko ngayong unofficial. Kasi walang, hindi pwede yung ganun eh. Kasi ang certified true copy po, kasi dapat, yung blue ang color, certified true copy. Electronic certified true copy po. Yung pa ako nakitang unofficial copy. Imagine that. Don't transact with that. Baka mapeke ka, ma-scam ka niyan, iha. So, be careful with that. And, sabi ko, i-add mo ako sa Facebook para i-check ko yung CTC na yan na unofficial copy. Bah, galing ha, meron palang ganun. Happy June! Yes, okay. Dana ako kay Happy June. Kay Johnny Estay. Good morning po. Possible po kaya na i-amend ang title kung DNR ang cause ng error? Naipangalan po kasi sa isang tao ang buong property kahit madaming ibang may-ari. Well, if it was administrative titling dun sa DNR, you have to go to court now. Ipa-amend din nyo. But if kung judicial titling, meron tayong 1 year within which to have it reopen, no? If I'm not mistaken. Pero, kung nagkamali talaga ang DNR, bakit sa isang tao lang na ilagay? Hindi kasi ang any and all alterations kasi or amendments doon sa titulo po, mali na titles, number, yung technical description, any and all annotations there. Kailangan kasi court order eh. So, pwede siguro i-cite natin yung petition to correct. But, bakit isang tao lang? Baka, meron kasi, baka ang tanong mo I'm thinking about this Usually sa DNR, pag meron kang application for patent, let's say, si mama at papa nag-apply sila. Then suddenly, during the period of application, pending ang patent application nila, biglang namatay si mama at papa. And wala, nung pinatawag ng DNR, wala lahat yung mga kapatid, tapos isa lang ang natawag niya. Asa man ang mga kapatid mo? Namatay ng parents yung pala, sige, bigyan mo ako ng ng extrajudicial. Hindi maka-provide ng extrajudicial. Bigyan mo ako death certificate, na-provide ang death certificate. Magproblema ngayon ang DNR kung kanino na ipapangalan. And
siyempre, tumatakbo na rin yung period. Ang gagawin ng DNR is that the heirs of, yan na, the heirs of Pablo and Maria are represented by, let's say, Juan de la Cruz. Pero, technically, hindi yan kay Juan de la Cruz. Kasi nakalagay is the heirs of, di ba? Pablo and Maria, represented lang by Juan de la Cruz. Kaya nga, pagdating ng time na lumabas ang title, hawak niya. Minsan kasi, sabi ng Juan de la Cruz, akin na itong titulo ha. Ang gagawin kasi niyan, for example, kung ibebenta ngayon ni Juan de la Cruz, ang requirement niyan is magkakaroon tayo ng tawag na declaration of heirship. Ibig sabihin, sino yung heirs ni Pablo and Maria? Yan na. So, gagawa na ng declaration of heirship lahat ng magkakapatid. That we are the heirs of Pablo, etc., etc., etc. Yan na. Alright? So, and from the time, pag meron ng declaration of heirship, pwede na i-transact or pwede na benta and everything. Baka kasi sumagi sa isip ko, baka ganyan. Bakit isang tao lang ang naipangalan, no? Paano mo nasabi na error? Di ba? Hindi man basta-basta nagkakamali sa mga ganyan. So, clearly, please emphasize kung talagang error ba talaga na ganun. Okay. Attorney Batu, nag-friend request sa gabi mo. Hope you have seen it also. Sent a PM. Yes, Ma'am Gertrude. Tingnan ko ngayon, no? Kung meron nga ba. Para ma-check ko yun sa Attorney Raymond Batu. Mamaya. Okay. Angel. Marco Sugbo. Good AM. I thought you disown me na. Di ako naka-attend last episode nyo. Nice, naka-join ako ulit. Marco naman, paano naman kita i-disown? Ikaw yung masugid ko na taga-subaybay dito eh. I-disown natin yung mga ano dyan, yung mga magugulo dyan, pero ikaw hindi, no? Okay, pare. So, MYR, pero po attorney, pwede po ba magamit yung batas IR 99 to revise implementing rules? Pwede naman. Pwede ka man makipag-argue ng ganyan. However, that is your choice, no? But if you argue on that, then suppose hindi kayo magkaintindihan sa homeowners association, then try to file a arbitration conference sa D8 SUD. Kasi ang mga homeowners association, under man yan sila sa Department of Human Settlement and Urban Development. So, having said that, if you want to impose the to use the Magna Carta ng homeowners association, sabihin mo doon, no? Kasi kung ibigay mo yan sa homeowners association, hindi na yan papansinin. So, mag-aaway lang kayo. So, much better, ipatawag mo na lang para kung malaman talaga kung you have to pay the homeowners dues, pati yung period na hawak nung na-foreclose, no? So, ganun na lang po. I would suggest that, mali na naman sa DHSUD, wala namang formal letter na, formal complaint, kailangan pa ng lawyer. Hindi na, gawa ka lang ng sulat doon. They will actionan kagad nila. Ganyan kagaling ang DHSUD. Mabilis yun sila magkilos. Okay? So, morning attorney. Yes, Bridget Rojas. Hi, Bridget. Kumusta na ikaw? Happy June. So, saan po namin ipangalan? Dapat na konti lang gastos. Di sa inyo. Mother mo and kaya inyong mga heirs. Kung sino ang mga heirs ng father mo, by right of representation doon sa lolo. Ayan. Huwag na isama sa inyo na magkakapatid para at least by right of representation. Okay? And si mama mo kasi, magmamana, heir man din yan siya ni papa mo. Okay. Because, although hindi siya relative, hindi siya kadugo, but compulsory heir siya as a mother. So, kung ano po yung rule on legal succession, wherein kung sino po yung tagapagmana ng father mo, yun po ang file sa extrajudicial settlement at mapangalan doon sa kanila. Huwag na niyo i-waive kasi gagastos pa kayo ng malaki niyan. Alright, so, good day attorney. May binenta kami 3 magkakapatid. Okay, patay na sila ngayon. After 18 years, nalaman ko, mayroon pala natira lupa tatay ko. Sabi din ng AGS, paano yun na una binenta namin? Okay. Sandali May binenta kayo 3 kapatid. Patay na yung mga kapatid, no? And then, after 8 years, laman ko, meron pala natira lupa tatay ko. So ibig mo sabihin, nakabenta na kayo. Kung inabenta nyo na, wag nyo nang galawin yun. Kinabenta nyo na
admittedly nabenta. Pero may sobra, may excess. Kaya, sinasabi ng DNR is that mag-apply kayo ng patent niyan. Kasi, pwede kayong mag-apply na magkakapatid. Pero patay na yung kapatid mo. So, applyan mo. No? Or, kasi, heirs ba kayo sa nanay at tatay nyo? Tapos, kung hindi, isama mo yung mga mapamangkin para mag-apply kayo ng application. Kaya, mga extrajudicial settlement AGS. Kung namatay yung parents, is that kung sino ang mga heirs na susunod sa kanila under the legal succession, yun ang gagawa ng AGS. Ipa-apply nyo sa DNR, magkakaroon kayo ng title doon sa excess yata, yung natirang lupa na sinasabi ng DNR, no? As long as hindi yan nasama sa pagbenta. Okay? So, that's it. Marco Sugbo. Attorney, ano po maganda gawin? Nakabili ng portion sa undivided share ng compulsory heirs. Kaya lang private documents lang gawa lang ng barangay. Ano po maganda gawin ng buyer? Gusto ng buyer na matransfer, declared sa name niya yung portion na babili niya. Yan ang mahirap Pag bibili ka lang ng, kunyari, may 5 heirs. Tapos binili mo yung share ng isa. Let us say, there is a 1 hectare lot, 10,000 square meters. 5 ang heir. Ngayon, ang isang heir, binili mo. So, parang naging heir ka na doon. Pero hindi mo malaman doon sa 1 hectare kung saan ang sayo doon. Di ba? Kasi naging co-ownership tuloy ikaw. Co-owner ka tuloy noong 4 na, binenta yung share. Well, ang pinakamaganda pong gawin na suggestion ko is to talk to the other heirs and propose for a subdivision survey. I-divide na natin itong property na ito. Tagi-tagi tayo. Or, kung ayaw nyo mag-divide, ibigay nyo na lang yung portion ko. Kasi kung 10,000 square meters, that is about 2,000 square meters ang sayo. Tapos, pa-subdivide nyo. Pagkatapos ng subdivision, pwedeng malipat na sa title mo. Or, kung hindi, pwedeng i-direct na lang doon sa buyer ng portion na yon para mabiak. Kasi, that subdivision survey, papa-approve natin sa Bureau of Lands, and then mag-file tayo ng petition for splitting of title. So, ibig sabihin, parang magkakaroon ng splitting, and that split title, sa'yo na yan. Now, kung magpayag sila na idiretso doon sa buyer, mas mainam, mas yung expenses sa pag-transfer papunta sa'yo, maiiwasan yun. Di ba? So, yun ang rule. Alright? So, at least, I do not know, Mark, kung klaro ba yung sagot ko. Bridget, tanong ko po, attorney, paano po ba namin mahanap yung iba pamana na lupain ng mama ko pa sa magulang niya? Hindi niya po kasi matandaan yung iba na kapatid ko ng mama ko. Ayaw naman po magsabi. Okay. Madali lang yan. Ano ang pangalan ng namatay? Bridget, i-type mo. Ano yung pangalan ng matay? Wag na lang kayo para hindi, baka mabasa. Let's say, Juan de la Cruz yung namatay. Yung mana na lupain ng mama mo. Let's say, ang papa ng mama mo is si Juan de la Cruz. Doon sa area ninyo, punta kayo sa city assessors. Tapos, maghingi kayo ng statement of account ng babayaran ng Mejoras, Amilyar o Real Property Tax na nasa pangalan ni Juan de la Cruz. Lalabas yan ngayon sa computer nila. Paglabas na sa computer nila, ito yung babayaran. Nakikita yung tax deck number sa SOA. No? So, with that, hihingi ka ng kopya ng tax deck sa city assessors. Pag nakakuha ka na ng mga tax deck na yon, okay? Nandiyan na yung TD number, tax decks. Nandoon sa ilalim niya, nakalagay yung title number. Okay? So, yung title number na yan po, gamitin yan para magkuha kayo sa Registry of Deeds ng Certified True Copy. Sa ganon, makita mo ang total land holding. Kasi, ang makapagbibigay po ng certification ng total land holding po, ang city assessors. Kasi lahat registered yan, whether unregistered land, declared lang for taxation purposes, or registered land siya. Kung registered land siya, makikita pa doon ang title number. Okay? So, in that case, masasolve ang problem mo. Alright. Danilo. Attorney, yung buyer ko ng lupa, naghanap lot o land status para,
gusto siguro malaman kung ano ang classification niya, kung agri, commercial, industrial, residential. Punta ka sa city zoning office ng siyudad ninyo. Kasi meron man yang city zoning office. No? Sa Davao meron kami. So, with that, dalhin mo yung titulo or yung tax deck and mag-ask ka kung ano ang classification ng lupa. Ano ang status. Okay? Para malaman mo kung residential, agri, or agricultural. Alright. Dax Job. Dax, good AM attorney. Interesting topics are discussed. Big help for us with land problems watching from Ifugao province. Wow! From Ifugao. Ay, hindi pa ako nakapunta dyan sa Ifugao. Ha? I really wanted to go there. Salamat, Dax. Salamat for watching po. No? And tanong ka kung meron kang gustong itanong po. No? Gertrude, attorney Batu, can I file a petition that I be allowed to process the share of my mother as my co-heirs, mostly third generation, do not want to cooperate dahil nagbenta na raw sila ng share nila. Ba, first thing is that hindi sila pwede magbenta, no? Kasi paano nila masabi na ang share nila, siguro, wag yung lupa, ang share nila. Kasi pag tinuro na yung lupa na yun, inyo na yan, hindi pwede yan, ha? Probably ang share nila. So, yes, with that question, Gertrudes, pwede po. Ang gawin po ninyo is, you file a petition for judicial settlement and partition of the estate of your mother. And, hindi. Kung lolo yata share ng mother mo yun, no? Petition for judicial settlement and partition of the estate of your grandparents, and with petition na ikaw po ang maging administratrix yan Administrator, lalaki. Administratrix, babae. Okay. To become the administrator of that property. File nyo po sa korte. Mapo-force yan sila magharap sa korte. Bakit? Ang gagawin ng korte sa summon yan sila. Ipapadala ng summons to answer. Merong petition dito for judicial settlement and partition of the property by Gertrudes. Sagot. Sasagot din sila. Mapo-force sila. Tapos now, if you'll be appointed as the administrator, administratrix, is that ikaw ang magde-determine sa mga properties. And you will be, once you gathered all the properties, i-determine mo ngayon yung mga heirs and i-present mo yun sa court. Tapos ang court, i-determine paanong hatian. Tapos yung nagbenta na ng share, excluded na yun sila. Tapos, after that, you will be the one to settle the estate through an administrator. Tapos kung mayroong mga pananim, ikaw ang mag-administer para magkuha doon. Tapos pero i-declare mo lahat yan sa court. Medyo matataas na proseso. Basta hindi nagko-cooperate, you have to go to court now. Kasi pag letter lang, tapos magtapatawag-tawag sa barangay, wala yan. Maabutan tayo ng siyam-siyam yan. It's better po yung you get the help of the court already on that. Alright? Sige. Karen G, attorney. Yung computation ng estate tax ba, isa lang ang regulation sa buong Pilipinas? Kasi sabi nila, matagal na daw yung regulation na less than 1,000 square meters considered residential at 100 meters away from the main road. Real property, ano, estate tax o real property tax? Karang taruhin mo. Real property tax o estate. Kasi estate tax na namatay. Real property tax yung amilyar mehoras, ha? MYR, thank you. Yes, MYR, I hope I answered your question, ha? Please, let me know kung nasagot ba kita. Uy, si Julians. Kumusta, Julians? Ito, nice for you to check, no? And be in our channel. Okay. Angel, attorney, yung EP, Emancipation Patent, ano po ba yan? Kasi gusto ng buyer clean title. Pwede po ba yan makancel? Ano po ba ang mga requirements? Well, Emancipation Patents like, for example, mga klaseng Emancipation Patents yang bigay sa DAR. And meron ding Homestead Patent na nabibigay niyan. May mga restrictions yun sila na nakalagay doon nga, no? Like sa DAR, this was given to the farmer beneficiaries under the Comprehensive Agrarian Reform Program para magkaroon sila ng lupa. And, however, mayroong prohibition na 10 years. So far, ang may prohibition lang na mga titles ngayon sa mga patents na nai-issue ngayon, ito lang yung sa
yung CLOA, wherein that is also considered as an emancipation patent. And, yeah, yun lang may restriction na 10 years. Ang others, pwede na eh. Kasi may bagong ang batas, tinanggal na yung mga restrictions. Yung sa Republic Act 11573, if I'm not mistaken. Wala na. Homestead patents ngayon, agricultural patents, the moment issued siya, pwede mo na ibenta. Pati residential pre-patents, pwede na. So, wala namang problema masyado. Ano bang ipatanggal niya na, ano bang bakit sinabi niyang hindi clean title, di ba? Wala naman yan. Baka luma yun siya na, baka gusto niyang, siguro sabihin na lang doon sa, sa buyer is that, mag-inquire ka na lang sa lawyer mo para malaman kung applicable pa ba ang restrictions dito sa emancipation patents. Okay? Christine. Hi, Christine. Hi, an unauthorized person successfully mortgaged a property with a bank, then the loan was not paid. Property foreclosed at nabenta ng banks. Sino po ang dapat demanda ng real property owner? Well, Christine, kung na unauthorized person was able to mortgage, it's a falsification, no? And if it is a falsified document, it is a void document, no? And since it's a void document, imprescriptible. Ibig sabihin, you could file to nullify the mortgage or kung natituluhan na nullification of title. So, ang madedemanda po niyan, yung nag-falsify plus yung bank. Isasama yung bank. No? Because ang interest nyo dyan is to nullify the title or nullify the foreclosure. So, definitely, indispensable party si bank na masali. So, yun po ang sagot sa katanungan ninyo. Alright. Barangay road considered din na residential maski nakalagay sa tax deck unirrigated agricultural. Tama po ba yun? Actually, hindi po. Actually, kung ano po nakalagay sa tax deck, yun ang sundin. Now, kung i-insist ng city assessors or ng BIR na ano na siya, residential siya, usually BIR na nag-i-insist ng ganyan eh. Well, hindi pwede eh, kasi you have to reclassify it. Now, hindi pwede yung considered. Kasi meron tayong tinatawag na zoning ordinance. Now, take note, sa syudad, meron tayong city mayor. Meron din tayong sanggunian, di ba, mga councilors. Para yung president ng Pilipinas. Tapos yung mga councilors, para yan yung mga senators or mga congressman. Now, itong sanggunian, itong mga councilors, gagawa ito ng batas. Local na batas. It is an ordinance, kaya ang ordinansya. And one of which na ginagawa nila yung zoning ordinance. Ano yung zoning ordinance? Now, tinitingnan nila sa areas kung yung particular area na yan na dating agricultural, pwede na to residential. So, declaring it, that area, let's say, area A as residential now. Yung kabila, from commercial, gawin nating industrial, ganun. Yan yung zoning ordinance. Kami, meron din dito kami sa Davao City niyan. Now, if ang property mo is na zone as residential na, tapos agri siya, therefore, pwede yan siyang i-reclassify into agricultural. Now, if the city would say that, ay, yung area mo is residential na yan, dapat i-reclassify nila, palitan yung tax deck. And therefore, doon na po ang basis ng real property tax natin, kung sa local. Pero kung sa BIR sa national, as long as ginagamit mo ito for agricultural purposes, is that ang rule on actual use hindi pwede mag-apply. Kasi kung ginagamit mo ito siya for agri, tapos ang zoning niya is residential, hindi ka pwede assess ng residential kasi agri ang paggagamit mo. Pero sa local taxation, bago po, local yung real property tax, bago po sila magsabi na i-charge namin ito sa residential, dapat ma-reclassify muna sa tax declaration na residential na siya. Hindi po pwede shortcut na sila ang mag-determine. That is the source of corruption. They will threaten these taxpayers by saying na dapat actual use yan, ganito, kasi zoning yan, ganito na, agree-pen sa'yo. Sabihin mo, i-reclassify, ipa-change natin ang tax deck. Huwag ikaw. Tingnan natin kung ma-change nila. Hindi man sila makapa-change yan basta-basta. That's the source of corruption. Sometimes they threaten people so that they could exact money. Para sabihin, sige, ariglohin namin ito, ganito, hindi ka namin sisingilin na mataas, basta bigyan mo kami.
Just be careful about that, Karo, na maraming mga sira na mga ganyan ginagawa. Okay, Shoreside. Thank you, attorney, sa lahat ng information watching from West Palm Beach, Florida. Wow, Florida. My sister is from there, Florida. She likes the place kasi Humidong area. Nice nice for you to check in, Ma'am Shoreside. No? Salamat po. So, Danilo Layage, good morning, attorney. Yung buyer ng lupa ko, naghahanap lot status, para sa ano ba ito? Ay, classification yan kung anong klase siya, residential, commercial, industrial. Yan ang reason. Anong status? Dapat, term is classification. Anong classification ng lupa? Lenny, attorney, 10 years ago, nakapalit og agricultural land, napahimuan na og deed of sale. Pero wala pa na patitulo, attorney. Pwede po bababawi sa nagbaligya ang yuta, attorney, kaya wala man nag-process para mapatitulo. Hindi na po. Yung fact na hindi niya napatituluhan ng buyer, that is his problem. But the fact remains na binenta na ng may-ari doon sa buyer. So, si buyer po, kanya na yung property. Kasi meron na siyang evidence of title. Anong evidence of title? Hindi yung titulo ng lupa, evidence ng pagmamay-ari niya is yung deed of sale. Kung hindi man niya pinrocess ang transfer, problema na niya yan. Limpak-limpak na penalties ang ma-encounter niyan sa BIR and everything. That's his problem. Kaya nga iba, yung hindi nagagawa nila is dumalapit na lang sila para mag-request mag-request sila ng pwede ba gawa tayo ng bagong deed of sale, no? Pero kung the point mo sabi ng babawiin, hindi po pwede mabawi. Because it is already a consummated sale. Although it's a perfected and consummated sale already by the execution of the deed of sale. So may deed of sale, valid na po yan. Marco, attorney, paano po magandang gawin ng compulsory heirs? Gusto na majority na mag-AGS, but yung isa nasa migrate sa abroad, wala na interest sa share niya. Wala siyang interest sa share niya. So, gawin po ninyo, paggawa nyo na lang siya gawa kayo ng SPA sa lawyer, no? Tapos, i-email nyo sa kanya doon. Sabihin mo, ate or auntie, hindi na kayo interested sa share nyo. I-waive nyo na lang. O, gawa kayo ng SPA. Ito po yung padala namin ng SPA. Anong gawin ko nito? Pa-notarize po ninyo. Layo-layo ng embassy. Kasi dalawa ang choice ko na sa abroad po, no? Nang nag-migrate na. Pwede po sila mag-embassy. Yung tinatawag na tating consularized SPA. Pag-download, punta ka sa Philippine Embassy, have it notarized. Yung natawag niyan, notarization ng consul. And papadala yung hard copy balik sa atin. Second is that yung apostille, wherein ang gagawin mo is pag-download doon ng anti mo doon sa abroad, dadalhin niya ngayon sa abogado ng, let's say, sa Florida, example, Florida, American lawyer, have it notarized. That notarized document, dalhin sa Secretary of State para ipa-apostille. So, it becomes now an apostille document, ipapadala sa iyo, at pwede na magamit yan, yung SPA na yun. So, kung nag-waive siya, kayo nang pipirma na ni-waive niya. Doon sa SPA, ilagay lang doon that I am waiving my rights equally to all to all my relatives there in the Philippines. So, ayun. So, ikaw ang authorized, pirmahan mo and everything. Tanggap na po ang apostille sa atin ngayon kasi member na tayo sa Apostille Convention. Bago-bago lang din. I think 2019, 2018. So, ganong proseso, hindi na tayo kailangan dumaan sa consul. As long as that country is also a member of the Apostille Convention. Otherwise, kung hindi siya member, you have to go to the consul for the SPA. Alright? Ese, good day, attorney. Yun pong state tax, paano gagawin kung may nauna na kaming binenta, 3 magkapit? Patay na sila. May natirang lupa patatay ko. Isama ba namin sa estate tax yung una na benta? Well, technically speaking, magandang tanong yan yung estate tax. Kapag hindi din pinrocess nung naibenta yung 3 magkakapatid, is that lalabas yan sa system ng local cities assessors ang total land holding. Now, if it has not been settled, mapo-force kayo na masasettle yan. Well, technically speaking din, yung pagbenta nyo kasi nung unang panahon doon sa another person na hindi nyo binayaran ng estate tax, dapat bayaran yun. Kasi obligation talaga ng heirs na bayaran yun. Hindi sa personal account nyo,
from the estate of the deceased, no? Doon nyo kukunin para ibayad sa estate tax. Kaya nga, death and taxes certain to happen sa ni Benjamin Franklin kapag kahit na yung privilege of transmitting to the heirs, taxable pa yun through estate tax. So, you have to settle the estate. Hindi po yan obligasyon ng buyer na isettle ang estate. Although, may mga situation na nakakaroon ng agreement wherein it's stated na, sige, si buyer ang magbayad ng estate tax. Yan. Pero, seldom lang yun. Ang rule is that, pagdating sa estate tax, real property tax, yun talagang may-ari ng property ang magbayad niyan. Alright? Sige. Sana ba tayo? Good morning, attorney, sabi ni Rosalina. Ang kontrata ba na hindi napirmahan ng both parties ay enforceable ba? Hindi napirmahan. Kasi ayaw na magbayad na nakuha ng unit dahil hinahanap niya ang kontrata. Bakit? Paano nagkaroon ng may kontrata na hindi pinirmahan? Well, technically speaking, under the statute of frauds, unenforceable. Pero, if one has started to comply, let's say, bentahan ng kondo, tapos inangkin na niya yung kondo, tumira na siya doon in everything, tapos hindi niya bayaran, enforceable na yon. Because, while it's true na hindi kayo nakapirma, doon sana at that point, unenforceable yun. Pero pag ginamit niya yung kondo, so ibig sabihin, in-enforce niya yung kasulatan na verbal, parang verbal pala kasi wala mang pirma. So therefore, you could enforce it and demand payment in court. That is now an exception to the statute of fraud. So, pwede ka mag-file ng case for the specific performance to pay. Kung hindi siya makabayad, option mo kasi pwede mo i-rescind ang contract or pwede mong demand for specific fulfillment. So, babayaran niya tayo. So, depende sa option mo na gagawin. Tapos sabihin niya, wala man tayong pinirman. Wala nga eh. Bakit ka nakastay dyan? Ba't ka ikaw nakaposesyon? Wala tayong pinirman? Diba? That is unjust enrichment. Kung i-allow ka ng batas o ng korte na mag-stay dyan, ang argument mo, wala kang pinirman. Di umalis ka dyan. Diba? Parang ganon. Alright. Sindikato po ang nagnakaw ng property. Pinalabas na binili niya ang property sa real owner. Na-change ang registration sa registry deed kaya naisanla sa bangko. Ayan nga ang sabi ko sa Christine eh. Maraming be careful with that talaga. Kaya talaga. But you have still remedy, no? No matter gaanong sindikato pa sila, basta falsified ang document. And pwede niyong i-question yan in court. Okay. Oh, si Sheila Marie Hernandez. Good morning, Attorney Batu. Oh, this is Dr. Sheila Marie. Hi, Dr. Sheila Marie. How are you? Kumusta, my friend? So, thank you for watching, no? Any questions? I will answer your question. Sheila Marie is a doctor, very good doctor here in Davao City. Alright, thank you for watching. Bridget, copy po, attorney. Maraming salamat po sa info. God bless you po. S, God bless you more. Julieta, dapat po bang hatian ang anak na may malaking i-donate ang magulang na lupa sa kanya kaysa matatanggap ng ibang anak? Dapat papabo bang hatian ang anak na may malaking i-donate na magulang na lupa sa kanya kaysa matanggap ng ibang anak? Di ko lagi mag-gets, Julieta. I-clear mo raw ang question mo. I-clear mo ang question mo. Hindi ko mag-gets, no? Dapat po bang hatian? Ibig sabihin, nabigyan na siya ng lupa. Tapos namatay ang parents, may natitira pang lupa. Dapat pa ba siyang hatian? Yes, dapat pa po. Okay? Kung ganun ang tanong mo, yes, dapat pa po. Johnny Chan. Oh, Johnny, saan and paano i-send sa inyo ang deed of absolute para makita niyo ang discrepancy? Ito din ang na-discuss last week. Ay, oo, hindi ko pa na... Ito. Paki-send dyan, ha. Dito sa FB ko. Check ko ang yan, para natin. Check mo doon, gitype ko, Johnny. When will a person be penalized of civil interdiction? Of course, kung makulong siya, no? And ang pagkakulong niya, usually yung mga heinous crime, yung rape, murder, homicide, it carries with it a penalty of civil interdiction. Ibig sabihin, hindi siya pwede magboto, hindi siya pwede mag-administer ng property, hindi siya pwede magbenta, mag-list ng properties niya. Yan yung penalty of civil interdiction. Ibig sabihin,
Pag serve niya ng sentence, sabay yun. Within that period, hindi siya pwede maka-exercise of administration sa kanyang property. So, depende ang kaso niya. Pero dapat, convict na siya. Nag-serve na siya ng sentence niya. Alright? Okay, so Johnny, during cadastral survey, isa lang na tao ang nag-file ng title for pre-patent, kaya may pangalan lahat sa kanya. Pero sa deed of sale, nakastate na dapat portion lang kanya. Okay. So, in this case, kung na-file na ang title sa cadastral survey, naglampas na ba yung 1 year? Court pala yan siya, judicial titling. So, kung naglampas na yung 1 year, imprescriptible, indispusible na, pwede na kayo mag-file ngayon ulit ng, kasi hindi na yan ma-reopen eh. Mag-file na kayo ng petition sa court for, kung pwedeng for reinvestigation, reopening, may labo na ang reopening kasi kung nasa loob, naglampas na yung 1 year, no? Maybe ang ma-file ninyo ngayon to, kasi ang point kasi, pag cadastral survey kasi, ang mga geodetic engineers kasi ng DNR, magbibigay ng notice yan pa isa-isa doon sa mga nandoon. Sino nakatira dito? Ilan nito? Survey ko. Kay Juan ito. Sa kabila kay Pablo. Ito kay Pedro. Then after that, isasabit yan sa court. File nila for and the court will issue summons requiring them to answer. Nagtataka ko, bakit isang tao lang ang nakalagay doon? And saan pala yung iba? Diba? Kasi ang rule is that kung sino yung nandoon in actual possession, ito kasing rule actual possession and nagatil sa property continuously, exclusively, notoriously. Kung absentee person siya na hindi naman siya nakatira doon, parang kanya-kanya lang, mahirap yun, no? Siguro yung tao na yun nandoon, siya mag-isa, na-applyan niya. So, kailangan kasi, ang rule kasi para mabigyan ng lupa is you have to be there continuously in possession for a period of at least 30 years. Broken, uninterrupted, di ba? Pero pwede ka na mag-apply under the Republic Act 11573. 20 years pwede na. Effectively changing now the prescriptive period to own a property. So, yun ang rule, no? Bakit wala kayo at that time? Yan ang tanong ko, Johnny. No? Alright, hi attorney, good morning. Ano ang dapat gawin kung isa sa anak ng kapatid ng nanay ko? Isa sa anak ng kapatid ng nanay ko, which is patay na, and ayaw magpirma sa extrajudicial. Actually, binayaran na sila lahat. Well, file po kayo ng judicial partition. Tapos kung meron na pong sale, transaction, i-present nyo doon para ka-consolidate sa inyo lahat. Kailangan nyo court na talaga yan. Judicial partition and settlement of estate na po. Kasi kung antayin nyo na magpirma sila sa AGS, matagal na masyadong. Hindi mo pwede pursahin ang tao na papirmahin kung ayaw. Di punta ka sa court para ang court na magpwersa sa kanila. Okay? Ang korte lang kasi may karapatan na sa kanila, mag-force to do something which is their obligation under the law. Especially kapag sabi mo nga, nabenta na. Nabenta nyo na pala, hindi mag-execute kayo or hindi kayo mag-execute, I will direct na i-convey. Mag-issue ako ng directive to convey this property to the buyer of the property. Short side, ang tax deck po ba may title number? May binibenta po sa akin ng tax deck property, but I was wondering, mapapalagyan ko ba ng title? But you mentioned that there is a title number. Pwede ko ba i-check? Yes! Ganito yan. Ang City Assessor's Office, may hawak sila ng tax deck. Tax deck ng unregistered land at saka registered land. Pag bagay sa inyo ng tax deck, pag makita mo doon na walang title number, ibig sabihin unregistered land yan siya. Hindi pa titulado. Pero pag titulado yan siya, nandun yan. Nakalagay ang title number. Ita-type rin yan ng City Assessors kasi. From there, pag makita mo title number, kunyari, title number 12345, punta ka na ngayon sa Registry of Deeds, maghingi ka ng kopya ng title number 12345, registered under the name. Kung ano yung pangalan dun sa tax deck, yun din ang ibigay mo. Para mabigyan kayo na ano. At pag-correspond yun, pag makita mo ang title sa ROD at saka sa tax deck, makita mo yung technical description, mag-correspond yan sila. Magtama yan sila. But, hindi lahat po ng tax deck may title number. Kung
Yung mga unregistered lands, of course, walang title number. Yung building, walang title number. Building lang man. Alright? So, take note of that. So, as a good day attorney, pag nag-apply sa DNR, ang heir need po isettle ang estate tax. Okay. That's a good question. Kunyari, ang applicant doon is ang tatay nyo, tapos namatay na. Gawa lang kayo ng extrajudicial settlement na kayo ang susunod sa tatay ninyo at kayo na ang papalit na applicant para wala kayong bayaran na estate tax. Okay. Problem is that kapag may tax deck na sa pangalan ng tatay nyo, paano siya malipat ang tax deck sa pangalan nyo? Ang rule po, any and all transfer, kahit na unregistered property, para gusto nyo palitan ang pangalan sa tax deck dahil kayo ang mga heirs, is that kailangan nyo bumayad ng estate tax sa BIR. Now, kung hindi nahahanapin ng DNR yon, okay lang, makalusot kayo. Pero, kung hahanapin nila at sabihin nila, kailangan namin ng tax deck under your name ng mga heirs, ay dadaan kayo sa proseso ng pagbayad ng estate tax sa BIR. Okay? Because lahat ng lupa, registered or unregistered land, is that it must pass through, kapag may transfer, the BIR. Diba, video lecture ako niyan, that hindi lang po registered land ang dapat magbayad ka sa BIR, no? Even unregistered lands, kung gusto mong palitan ang tax deck under your name. Okay? Take note of that. Ano po ibig sabihin ng SEF sa real property tax? Para saan po ba yan? Special Education Fund. May siguro portion of that goes to the Special Education Fund ng government, ng local. Source side, who is the real owner and where is the tax deck from? Paano sila nakakapag-apply ng tax deck? If who is the real owner and where is the tax deck from? Well, first time application ng tax declaration po, Ma'am Shoreside from Florida, memorize ko, no? Is that, meron din ako video lecture niyan. You have to prove that you are in possession of that property, no? And it is alienable, disposable, and you apply first time for tax declaration. And the moment it will be placed under your name, kasi yan ang requirement po para maka-apply po ng title, patent title sa DNR, either administrative or judicial titling. So, one of the requirements is yung tax declaration. So, apply kayo ng tax deck. And then, you prove to the, na kayo yung wala objection yung katabi, tapos kayo yung in possession dyan for how many longer period, tapos mag-ocular naman din yung, ang taga-city or sa munisipyo, then, bago yan ma-issuean sa pangalan ang tax deck. Kailangan talaga ma-prove din yung in possession kayo in property for quite a long time already. Or, kung hindi kayo ang in possession of the property for quite a long time, is that binili nyo from a person for quite a long time, pwede yon. You have to present doon sa city assessors or sa munisipyo na continuous ang possession ninyo because na matagal na panahon, kasi yung pinagbilihan ninyo na si Tampulano 20 years na nakatira, kami bagong bili namin, i-add man yan, i-calculate yan siya, hingi kayo ng barangay certification na si Tampulano, tapos ngayon ikaw na ang in possession dahil nabili mo and everything, i-recognize yan. Ibig sabihin, all documented, titingnan ng munisipyo. Pag makita na satisfied sila, ilalagay ang tax deck sa pangalan nyo. And from there, pwede ka na yung mag-apply for titling, either administrative or judicial titling. Ma-issuean ka ng agricultural pre-patent, kung sakaling agricultural patent, kung sakaling agricultural or homestead patent, or residential pre-patent kung residential siya. So, yun po ang pamamaraan, no? So, Karen G, estate tax. Okay, estate tax. Gets ko na, Karen. Reward Simapranca. Hello, Reward Simapranca. Ano kaya mo si Dominic Simapranca, yung classmate ko? Okay, Christine ako. Pag nalupay po ang contract, may babalik po ba ang property registration sa real? Yes. But you have to pray that from the court na one of the relief na hihingin mo is to revert or reconvey the property under the name of the real owner. Kailangan nasa prayer 'yon, no? Kasi mag-file lang ng falsification tapos hindi niyo naman ipipray ang
reconveyance, hindi rin malilipat balik sa registered owner. Okay? Caron G, BR Pop Computation. Yan nga sabi ko sa iyo, Caron, di ba? So, BAR, di ba, ano ba yung discussion natin sa video lecture natin? Tatlo lang talaga ang basis for estate tax. Fair market value as stated in the tax declaration. Number 2, zonal value as determined by the Commissioner of the Internal Revenue. Wala na pong iba. Actual use, internet value, wala na po yan. Mortgage value, hindi po pwede yan. Meron po akong circular niyan na binigay si Commissioner Dulay na nagsasabi po na ang basis lang is ito. Huwag nyo nang dagdagan. Bawal yan. Reminding all revenue district officers. Yun lang ang basis. Kung sa sale ng lupa, dagdagan natin isa, yung ano yung nakasulat sa deed of sale, the consideration, or fair market value. Tapos, nasa tax deck, at saka yung zonal valuation, whichever is higher. Sa estate tax, fair market value ng tax deck, or zonal value, whichever is higher. Yun lang po. So, kung magsabi sila, actual use, hindi yan po totoo. Sabihin mo, sige, gawan mo ako ng denial dahil ibibase nyo sa actual use. I-put that in writing. Hindi yun yung gagawin. Natakot sila because ma-ombudsman sila. Bawal po yun. So, just be careful. Alam ko, naiintindihan ko minsan sa province, maraming na mga reklamo nagarating sa atin. Sometimes, maraming mga mababait na BIR officials. Kaya lang, meron ding mga, lalo na sa mga malalayang lugar, minsan, they become unscrupulous masyado ba? And sabihin lang, package natin ito, gano'n na ba? That's wrong. So, I hope ma-remedy ang situation. Kaya nga, I'm trying my best to educate all of you and maintindihan po nyo talaga na ito lang po yung karapatan nyo para at least ma-argue nyo ba? At maintindihan nila na, meron palang ganit, alam pala nila. Kasi pag hindi natin alam, minsan pupayag na lang tayo, oo na lang tayong oo, para na lang mabigay yung pera, only to find out, ang laki-laki pala ng binayad natin. Okay? So, take note of that. Okay, namatay na po yung napalsify ng document, namatay na po yung unauthorized person, yung bank naman, nabili na din ng ibang bank. Small bank acquired by a bigger bank. Medyo mahirap yan, Christine, no? Because, yung bigger bank kasi na nakabili, pwede na kasi sila makaklaim ng buyer in good faith. Baka hindi nyo na ma-recover yan. Kasi pag doon pa lang sana sa unauthorized person, papunta doon sa bank na nag-verify at the first instance, makasabi ako meron talagang cause of action pa. Pero nung naibenta na doon sa bigger bank, yung defense niyan would be buyer in good faith. And you have to prove na in bad faith siya because the presumption is that good faith. Mahirap yun. Mahirap ma-prove na ang bad faith yan. JM, nakahabol ka talaga. Thank you so much, JM. Akala ko hindi ka na makahabol eh. Alright, sige. Ano pa ba? Okay. Marco, continuation to my first question. Di po nagpaparticipate tayo sa compulsory gusto niya bawiin? Afraid po ang buyer kasi po private doc lang hawak niya. Yun nga eh. Kung gusto niya bawiin, meron kasing period yung kung binili yung share, yan tinatawag nating legal redemption. Pero may period eh. Hindi ko ma-remember, parang 30 days ba yun? Or 2 months yata yun. From knowledge of the sale, pwede niyang bawiin at bilihin balik. Kasi, kung 5 heirs, may binili yung share ng isang heir, yung 4, either one of them can get it back, the share. Kasi nga, para reserve ngayon sa bloodline eh. Pero hindi forever. Merong period yan. And from that period, doon ika-count kung nag-prescribe na, hindi na niya makukuha. So, kahit na in writing lang, okay lang po yan. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, sale in writing, okay lang. Okay? And then, attorney, yung deed of extrajudicial settlement of estate with sale,
Mag-effect din po ba yung Section 4 Rule 74 of the Revised Rules of Court? Yes, Tom. Mag-effect din po yun siya. At magke-carry over po yun siya doon sa title po. So, because basta mayroong extrajudicial settlement, meron po siyang ang settlement of estate, may 2-year lien talaga yan siya. Tapos carry over. Kaya nga sabi ko, pag magbili tayo ng property na mana, you have to be very extra diligent, no, to look at the property and conduct due diligence kasi baka kulang ang years, baka may omitted heir, unpaid creditors binili nyo kasi carry over yan, tatakbo in 2 years. So you buy it at your own risk, no. Pero pwede naman basta as long as you are very very sure na talagang na comply, walang omitted heir, unpaid, paid lahat ng creditors, wala kayong dapat ikatakot. Julieta, gusto po kunin ng mga apo sa first husband ang lahat ng property kasi nabili yun out of pension of their lolo. Nabili ang property after death ng lola at dead na rin ang second husband. Tama po ba? Yun ang mahirap kung kunin lahat, no, na mga apo sa first husband ng property nila. Parang na-discuss ko na ito, Julieta, sa iyo. I think ang rule on succession medyo masalimuot, no. We really have to see the situations, no, kung from the lolo, tapos nag-asawa ulit, pagkatapos ilan ang mga anak sa first, na-settle ba niya yung first marriage bago siya nagpakasal ulit, para mga ganyan, no. So, Julieta, pag-usapan natin yan sa Messenger. I will try to find a way to contact you through. Pag makagawa na ako ng Zoom, no, don't worry about it. Gagawa ko Zoom para mag-personal time mag-talk. I will let you know, no? Okay, Ozblock. Good day, attorney. Thanks for yes, watching from Sydney, Australia. Wow. Regards po sa mga kangaroos. Hindi pa ako nakakita ng kangaroo. Hindi pa rin ako punta sa Australia. Nice of you to listen, my friend. Karon, tinataniman po nila ng pala at gulay, attorney, pati yung bagong tax deck. Okay. Alright, Wadas. Good morning, attorney. Palagi ako late pero nakakahabol din. Yes, Wadas. Inaantay ko talaga yung pangalan mo mag-pop up So, dapat talaga naka-pop up ka. Always. And listen to me. Thank you, Wadas, ha. Salamat. Shout out kay Wadas 5. Good AM po. 1 hectare of land is subdivided to 11 raw lots. May muna ang bawat lote, right of way, and 1 raw lot is donated for the construction of barangay hall. Okay. Ano din, Marites? Walang license to sell ang land or developer. Thank you po. Now, ito ang problem ngayon, Marites, no? May bago yatang usapan or arrangement ang DE Susud. I can speak only here in Davao City, but I do not know if it's working all over the Philippines now, ang LRA at saka DH Sud. Lahat po ng subdivision, kahit na 2-3 subdivision plan, is you have to get, kung i-transfer mo yung title under your name, kailangan na magkuha ka ng certificate of exemption from DH Sud. Ang DH Sud mag-determine if it is need ba ang license to sell or not. So, in your answer, you subdivide it to 11 raw lots, at walang license to sell, yan ang problem natin. Kasi, duda ko baka makonsider dyan siya doon sa raw lots problem and hindi yan mapatituluhan later on. Unless makakuha ng certificate of exemption from DH Sud. Okay. Attorney, regarding raw lots, okay, raw lots ulit tayo. Nabigyan ako ng contract to sell. If ever hindi na ako makabayad sa amortization tapos i-forfeit ng developer yung nabayad ko, legal po ba? Hindi Basta raw lots yan siya, you can demand full payment, exact full payment. Return the money. Because they are not allowed to sell. Because it is raw lots. Bawal po yan siya. Okay? Take note of that. Basta raw lots po, full payment, isauli yan. Kung hindi, kahit na hindi ka makabayad ng amortization, because that contract to sell is invalid, void, because it is prohibited under the law. Okay. Marites, tax deck lang po hawak na may-ari. Question ko po, pwede po ba kaya ako makapagawa ng sariling tax deck for my lot? Mapapatiluan po kaya ito? Yes, pwede. So, with that, may deed of sale ka nga, Marites Dayon, and yung deed of sale mo, dalhin mo sa BIR, bayad ka ng capital gain tax and everything. Then, the moment you have paid the capital gain tax,
and transfer fee, dalhin mo sa ROD para i-register niya yung sale transaction. And the ROD will give a certification na na-register na yun and everything. Yung certification yun, dalhin mo sa assessors para malipat na ngayon ang tax deck sa pangalan mo. And from there, pwede ka na ikaw na ang new applicant ng doon sa for patent purposes para mapatituluhan sa pangalan mo. Alright? Yan. Walang license to sell ang land over the developer. Ayan ang hirap. Hindi pwede talaga yan. No? Reward. Good AM. Attorney, talong lang po. Meron ng TCT ang portion ng land sa specific na lot number. Okay. Pero sa DNR status, wala pang titling na tinatanggap. No application for pre-patent has been accepted. Meron naging isang portion ng land sa specific na. Pero sa DNR status, wala pang for titling na tinatanggap. Kasi po, kung titled na po, hindi na tayo magpunta sa DNR kasi titled naman po siya. Ibig sabihin, it is outside already of the coverage of the DNR. The titled lot na siya. So, you transact with it. The titled lot, you have to present in the DNR para makita doon sa subdivision map na titled na siya. Nakita na doon. So, may lot number na siya. Biakin nyo na yun. And ipa-approve nyo yung subdivision survey. Of course, wala silang titling na tinanggap dahil titled naman siya dati. Diba? So, ang sinasabi ko sa DNR na natanggap kami ng patent application dahil hindi pa titulado ang lupa. Pero it's titled na eh. Meron ng TCT nga eh. Alright? Angel. Thank you. You learn a lot. Thank you also, Angel M. Balik tayo ulit sa Sabado ha. Kita tayo. Johnny, request ko, attorney, if you can discuss about prescription of crime on trespassing. John, sorry talaga John ha. Hindi ko pa talaga na yeah. Sige. Next week, I will try to discuss that. Okay? I'm so sorry. So, merong prescription yan. I will discuss that to you. Na busy lang talaga. So, off-topic lang po. Yung DOS po ng real property ay valid. Kahit hindi pa na-notarize. Same lang po ba ang DOS ng vehicle? Yes, sir. Same lang DOS ng vehicle. Basta sale, it's still valid kahit na hindi pa po na-notarize. Okay? Basta take note nyo lang, basta pag ang need na notarized na document talaga is that itong deed of donation. Pag hindi yan na-notarize, invalid po yan siya. Okay? Take note of that. So, let us start now with reward. Yun po status ng DNR February 2022. The survey claimant, question, ano po ba ang function ng DNR sa titling process? Question 2, pwede ho ba ang questioning kanilang TCT dated 2006 na approve? Well, ang trabaho kasi ng DNR sa titling process, kapag ang lupa is alienable and disposable land and hindi pa titulado. So, you apply now for titling. Now, pag apply for titling, ang mangyayari niyan, yung land investigator nila will conduct land inspection. Mag-investigate. Magkakaroon ng investigation yan. All those people around will be notified that somebody is applying title. So that the other party, pwede po sila mag-file ng opposition or protest kung sakaling gine-claim nila na hindi tama. Now, within that period, pwede po kayong mag-object kung sakali, no? What if kung hindi kayo naka-object dahil absent kayo, wala kayo doon? Kasi titingnan na kasi ng DNR kung sino talagang actual in possession. Hingi sila ng certificate sa barangay in possession of the property. Now, the moment that ma-prove yan at mapatituluhan na, hindi na tayo makapaulit niyan. So, ang pwede mong gawin is mag-file ka ng petition for reinvestigation sa DNR para, kasi na-issue na ng titulo yung tao, para mag-conduct ng reversion proceedings, kukunin balik sa kanya, no? Pero mahaba-habang proseso 'yon. Kung naka-issue na po sila ng title, tapos na-approve na, tapos na-enter na doon sa Registry of Deeds, sabi ko nga, you have to, tapos mali pagkagawa, may house show, then what you have to do is to file a petition for investigation sa legal division nila para ma-conduct ang investigation, and kung mapanood nila na may kalokohan na nangyari,
ang Solicitor General, i-endorse sa Solicitor General, tapos mag-file ng reversion proceedings, babawiin po yung lupa para doon sa na-issuehan ng title. Okay? So, take note of that. Pwede ho ba mag-own ng mana if penalized ng civil interdiction? Well, it's because by operation of law, automatic mag-own siya, pero hindi niya ma-dispose. Hindi niya pwedeng i-administer. But by operation of law, pwede niyang manahin po. Okay? So, attorney, ano po yung mga requirements regarding sa pag-process ng residential pre-patent? Yan oh. I-discuss ko nga pala yan. Nakalimutan ko, Tom. I have to discuss that sa aking video blog. Pero, meron silang, kailangan number one is zone as residential yung area. Meron kayong zoning classification or yung status na tinatanong nung dati. And then, meron lang specific square meters na allowed siya. Parang, hindi lang ako sure, parang 200 or 300 per square meters. Tapos, kung sobra doon, dapat i-subdivide yan siya, tapos applyan ng kapatid mo, applyan ng isang kapatid, parang gano'n, no? Para residential pre-patent. Then you have to go to barangay and request for certification. Then you apply also it with the DNR. Parang basically yun. Pero yung whole process niyan later on, I will try to discuss in my blog. Okay? That's a good question. Thank you very much for reminding me of that. Ang tagal-tagal ko na dapat gawin yan sa video lecture natin. Okay? Lolo ko po ang nag-cultivate from 1940s. Yun nga eh. Dapat your lolo should have questioned that kung may nag-apply ng title, no? Tapos, sige, try nyo pero kung siya pa rin ang in possession ng property, wala problema. May questionin niya. Kasi ang rule is that kapag hindi na siya in possession ng property si Mapranca, yan ang problem. Ibig sabihin, naibenta yun siguro talaga. Kasi bakit wala na siya in possession of the property? Di ba? Unless kung ma-fall yun doon sa land grabbing modus na sinasabi ko. Doon sa video lecture natin, di ba? Check niyo yung mga video lectures natin, baka doon nag-fall, no? Ano po ba ang hindi covered ng civil interdiction, attorney? Yung mga small offenses. Mga small offenses. Attorney, before ako makapag-file ng tax declaration, kinakailangan po ba yung approved survey plan? Actually, yes, kung person ang bibilihin mo, tsaka certification sa DNR na alienable and disposable siya. Siyempre, mag-start talaga sa DNR. Kasi baka apply ka ng tax deck, tapos yung pala, public land pala yun, o forest land yung property, di ba? So, kailangan po yung ganun. Okay. Sir, ang nanay ko po ay BEI. Anong BEI? Board of Election Inspector. Ganun. Saan mag-file ng complaint affidavit if ginamit sa Muntinlupa Court but falsified notary sa Manila? Well, kung saan po ginamit ang transaction, doon po ang jurisdiction. Attorney, criminal case po, tanong ko, may 3 JO sa municipal job order, breeding center, aksidente, na baril ni A, si B, si C, ang may-ari ng baril. Kung mareglo, wala na bang panagutan si C, owner ng unlicensed sa kapulisan? Pwede pa rin siya maging liable kasi yung unlicensed na gun under that person is mala prohibita. Hindi siya mala. Ibig sabihin, the law prohibits by the fact lang na unlicensed yung gun. It doesn't question your good faith or bad faith. So, any areglo, it doesn't matter. So, pwede pa rin siyang mahabol ng mga pulis. Ronald. Hi, attorney. Good morning. Hello, Ronald. Good morning. So, Christine, case was already ongoing in court when the bigger bank acquired the smaller bank. Yan. Oy, si Park! Kumusta si Park? Park, gang. Good morning, attorney. Mas mura po ba kapag deed of donation pag transfer ng lupa? Alam mo, Park, wala nang difference. Ang deed of donation, 6% capital, 6% donor's tax, and 1.5% documentary stamp tax. Although, merong deduction na 250,000, dun mag-start ang donor's tax. So, kung 1 million,
Minus mo muna ang 250,000. 750,000 ang magiging tax base for the donor's tax, no? Kaya hindi katulad sa deed of sale, kung 1 million, 1 million talaga. May konting difference lang. Pero dati-dati, mas maganda ang deed of donation kapag relative kasi malaki ang deduction, may bracket sila, no? Pag stranger, mag-donate ka, 30% ang tax, ang laki. Pero basically, wala na talagang difference sila kung mura ang pag-usapan. Mas mura pa rin ang konti si deed of donation. Konti lang. Gertrudes, Attorney Batu, ang pinagkautangan na prendahan ng third gen o co-heirs ko currently tailing the 3 hectares land of my grandparents do not allow other co-heirs na magtanim sa share ng mother ko. Yan. Alam niyo, minsan dapat pag-usapan na lang din yung mga problema gani ng mga ganyan. Masalimuot kasi yung problem talaga with family. Well, we could choose your friends but not your relatives, but you have to talk to them. Wala po tayong choice. Try to reason with them or get a person na may moral ascendancy saying lahat. Pag-usapan ninyo yan. Property lang po yan. At the end of the day, pag mamatay po tayo, hindi po natin madadala yan. That is the rule, no? Okay. Yeah. Sige, let's go to those other questions na ito po kay Ronald Pontoya. May self-adjudication document na po yung property. Then, may separate deed of sale. Kaya lang, lapse na yung 30 days and hindi agad na pa sa BR. May penalty po ba sa CGT? Yes po, may penalty na po yan sa CGT. Dahil nag-lapse na po yung 30 days. Okay. Cell sites. Cell sites vlog, kumusta? Late ka? Okay. Aside from the settlement from the bank, pwede po ba bully din ng real owner ang authorized person through his estate? Well, if there is it's a claim against the estate kasi, no? If approved talaga by that meron siyang utang, kasi yung criminal offense niya extinguished na. Yung civil liability niya, pwede pang matuloy, but you have to have a court order. Pag may court order na civilly liable siya, then you could file that through his estate. Okay, Christine? Suan Duremdes, attorney, patay na ang both parents tapos ang ibang magkakapatid ayaw na mag-cooperate para ma-divide ang lupa na naiwan ng parents nila. Ano po ba dapat gawin pag ganyan? Pag hindi na po nag-cooperate po, judicial settlement and partition na po ang i-file natin sa court, no? Masangguni po kayo sa abogado. Mahirap na yan. Pag hindi na mag-participate, you have to get now the intervention of the court. Okay, Johnny Chan, puro ano ito puro criminal case itong tinatanong ninyo. Sige lang, sagutin natin yung isahan dyan. I-add mo na lang ako sa Facebook, itanong mo lahat doon para mabigyan kita na answer doon sa ating messenger. Reward. Concern lang po, attorney. Meron kasing main case dito sa Negros Oriental, LR case number N220. Land registration case for cancellation of titles, survey plans, and taxes with condemnation and recovery of possession with TR and preliminary injunction. Meron. Attorney Batu, sorry di ko narinig sagot mo kanina. Pag nag-apply ba ng administrative title sa DNR, ang mga heirs need pa isettle ang estate tax. Sa tax deck, lolo namin nakalagay sa cadastral survey, tatay namin nakalagay patay na. Well, if wala pa kayo sa tax deck, lolo na nyo nakalagay, no? Pag hanapin ng DNR ang tax deck sa pangalan ninyo, you have to settle the estate tax. Pero kapag hindi, extrajudicial settlement lang. So, itry nyo lang muna submit ang extrajudicial settlement of estate sa DNR. Okay? Pero tas bigay nyo rin yung tax deck sa pangalan ng lolo. Now, if hindi sila mag-require na ang tax deck sa pangalan ninyo, then at least makakalusot kayo. Pero pag mag-require sila na ilipat sa pangalan nyo, then you have to pay for the estate tax. Okay? Thank you also, Gertrudes. Thank you, Jonathan. Thank you all. Marco, thank you. Pati po mga tambay dito, feeling smart na dahil sa lecture niyo. Salamat, Mark. No problem. Anytime. Tanong lang kayo, ha? I'll always be here from 10:30 to 12. Oh, it's 12 already. I think I could. Hello, guys. Don't forget to like, share the live streaming of Attorney Batu. Please, thank you, Lynn. Thank you, Lynn Beltran. Okay. March 2018 pa po na-receive sa RTC ang case. Thank you so much, attorney. See you po sa next live. Yes! And remember to add me doon sa messenger. I will try my best talaga na masagot ko kayo doon. But
Talaga. Alam mo, nagtatampo na yung mga nagko-comment sa comment box natin sa YouTube. Hindi ko na rin sila sasagot kasi sabi ko, sorry, kasi napupuno naman din kayo natatabunan kayo sa chat box ng every live session. Sabi ko, gusto nyo, magsali kayo sa chat box, sa live session. Hindi na sila kasali. But, I'm going to make a question of the day na cut ako pag makita ko na very interesting for you, for everybody to study also. Ang gagawin ko is i-discuss ko siya. And ilalagay ko siya doon sa tawag sa video, one video lecture. In fact, magpo-post ako ngayon after this. Okay? So, thank you so much guys and I hope to see you again next time, ha? 10:30 po ulit sa next Saturday. Bye-bye. And keep watching and keep learning. Para sa mga tagbay ni Marco, ha? Musta guys? Isang shot para sa akin.